undocumented worker at later on, okay na yung kanyang estado doon sa kanyang amo, hindi naman siya nagbibigay ng problema or the amo at the same time did like her doon sa kanyang serbisyo. And then lumapit po siya sa ating DMW or OWA. Is there anything that we can do to help para magpatuloy yung kanyang employment doon at bigyan na lang siya ng papeles para maging legit na siya? Is that a possibility? Yes, Mr. Chair. As long as willing yung ating kababayan, tutulungan po natin siya, Mr. Chair. Meron lang din pong koordinasyon yon sa DFA kasi for passporting concerns and so on and so forth. So, but yes, paano natin siya maging may transfer yung kanyang status from undocumented to documented to bibigyan natin siya ng guidance, Mr. Chair, kasi kanya-kanya pong immigration laws yun. So, meron na po tayong, at this stage, 13 hired legal retainers. Pero hindi pa ho ganap yung listahan, in process pa rin ho. July 1 lang ho nag-turnover. But the short answer is yes, gagabayan natin siya in legal terms yung mga proseso, paglapit sa mga relevant government agencies po doon. At kasabay nito, may financial assistance din along the way, Mr. Chair, kung kailangan ng tulong sa transportasyon o ano pa mang o documentary expenses, tutulungan din po natin siya, Mr. Senator. Of course, I don't encourage those mga kababayan natin na pupunta ng abroad ng undocumented and then tatakbo sa ating OWA or DFA or DMW para maging legit. I don't encourage that. However, may mga times na talagang nagkakaroon ng situation na hindi na sinasadya at napunta sila sa ganung situation at gusto na maging legit doon. That's the time that we really have to help them. So dapat meron din kayong ginagawang evaluation and assessment kung dapat nga matulungan, may transfer yung estado ng isang OFW, ng isang kababayan natin na gusto maging legit na pumasok bilang undocumented. So paano po na nadidetermine yan na ito'y dapat tulungan versus ikaw pumunta ka rito, sinadya mo talaga maging TNT lang at loko-loko ka, umuwi ka na lang ng bansa. So how do you qualify that? Napakaganda po nga pagkakataon niya na Mr. Chair para po tulungan po natin yung kababayan natin sa pamamagitan ng facilitated documentation. No? Kapag po nakahanap na ng trabaho ang isang turista o isang estudyante at lalapit po sa atin, ang ginagawa po natin, kinukuha po natin yung kanyang employment contracts. No? Bine-verify po natin agad at siya po ay tatawagin nating balik manggagawa o returning worker. Sa katunayan po, yung pong cluster ni Yusek Hans ang namamahala sa pagdodokumento ng balik manggagawa. Meron na po kaming isang na-establish na mechanism kung paano mapadali po to. In fact, yung pong aming DMW app, yung OFW Pass, kasama po ang BM. Yung po ang pinakauna po namin ginawa, no? Kasi sila po yung pinakamarami. 70% po ng mga deployment po natin ay BM. So yung OFW Pass po nakasalukuyan, naka-pilot test ngayon, ang target po nito ay mga balik. Okay, balik manggagawa means dati na po silang OFW and then hindi po sila nakakuha ng contract kaya bumalik sila doon sa bansa na gusto ng pagtrabahuan without proper documents. But ang sinasabi ko po ay yung mga pumunta sa bansa na as tourist. Apo. Okay, and then later on they decided na masarap pala dito, mag-stay na ako at magtrabaho na ako. And then pupunta po sa inyo para humingi ng tulong para maging legit na yung dokumento. Meron ba ganung mga insidente? At paano klaseng tulong ang binibigyan nyo at paano nyo po na-assess kung ito'y karapat na patulungan o pauwi na lang dahil magbibiglan to ng problema? Opo, tama po Mr. Chair. In fact, sa Dubai po maraming ganyan. Kasi kung maalala po ninyo, may visit visa po sila. Pupunta po sila doon as turista and then maghahanap ng trabaho. Kaya po napakahaba ng pila sa Dubai. Yung ating pong MW doon ay nagve-verify ng mga employment contracts nila at sila po ay tinutulungan para maging documented at mabigyan po ng OEC na magiging OFW Pass. So sino po yung mga qualified at sino po mga hindi na dapat pauwi na lang dahil hindi makakatulong sa ating bansa, makapagbigay pa ng masamang imahe? So how do you do that assessment? Maliban po pag sila ay distress, no? Kung sila po ay may problema sa employer, yun tutulungan po natin. Kung kinakailangang i-repatriate po agad, ginagawa po natin. Pero ang general policy po natin, kapag nakahanap po sila ng trabaho at gusto po nilang manatili doon upang magtrabaho, dinodocument na po natin sila. Hindi po natin tinatanggihan yung verification ng kanilang kontrata. Okay. Congressman Salo. Thank you very much, Senator Raffy. Babalik po ako doon sa diskusyon kanina kay Yusek De Vega. Ang tanong ko po, ilan po yung complement or personal po within your group sa kasalukuyan na kayo po yung nag-handle previously ng itong mga sa mga OFWs po natin previously. And ngayon na mayroon ng DMW, gaano naman po kalaki yung organization ng mga MWs po natin na gagawa po ng trabaho na minana po ninyo mula sa DFA? So the Office of the Undersecretary for Migrant Workers Affairs is of the DFA, Your Honor, is the successor of the Office of Legal Assistance for Migrant Workers, which was created under RA 8042 noong 1995 after the flood contradiction case. So right now, we're 55 people under me. No? Malaki yan dahil we were covering the entire world. And it will continue to exist. But after 2 years after the entry to force of the Act, which is February 3, 2024, 2 years, the office will continue to exist but it will be downgraded na hindi na USEC ang head because dapat mawala na yung title ng USEC for Migrant Workers Affairs sa DFA because by then the law mandates na turn over na lahat ng ATN functions sa DMW. So we're 55. Yes, sir. Ang kabuuan po, 55 po sa buong mundo po yan. O may mga sa home office pa lang. Sa home office lang po yun. Yes, yes. Pagdating po sa labas, sino po may bilang po ba? No, sa ngayon? we don't well, I could get it right. I don't have it right now, but it's safe to say for example, in each embassy where maraming Pilipino, halimbawa Saudi Arabia, ganun, we have at least 6 to 8 people there doing ATN work.
So, ganun po. So we can roughly estimate that. No? There was a confusion po, Your Honors. No? Kasi yung original intent, original version ng bill was that the personal complement of UMA and even the ATN units ng DFA would transfer to be under the jurisdiction of DMW. Pero ang huling lumabas sa batas is functions only, and they will remain. But that means they will have to hire their own personnel. So yun po yung issue now. So nevertheless, we are still, in the words of Yusek Akdat, may sinabi, hand-holding. Kasi hindi namin binigla. Ang binigla yung, if you call it that, is the funding. Kasi parang, di ba sa education po, yung CHED, sila in charge ng higher education. Yung DEX, Department of Education, DepEd, yung lower education, they cannot interfere into each other's jurisdiction. That's why we cannot now take care of full OFWs because that would be intruding into their mandate, no? So, ganun po, we're still in coordination. Halimbawa, Senator, meron kayong kasong ni-refer kay Yusek Akdat, which he referred to me because it's in Turkey. Nawala silang migrant workers, and we're working on that case, yung repatriation ni Jenny Lynn Lovit, I think her name was, no? So, ganun po. So, right now, meron pa akong malaking compliment, but unfortunately for our dear friends of DMW, they're not being they have DFA items. They're not going to transfer to DMW. They will be assigned probably abroad as diplomats. Maraming salamat po, Yusek. This is precisely kaya ko po tinatanong, gusto ko maintindihan, because if we're talking about the functions being transferred, particularly to DMW, ang tanong po doon, dapat may mirror organization to take care of that. Kaya ang tanong ko po ngayon, to my co-chair and to all the members, ito po ba ngayon, sapat po ba yung organisasyon na mayroon yung DMW to cater and to do the functions being transferred to DMW? So, gaano po ba kalaki? And of course, ang aim po natin talaga, because it's supposed to be holistic yung approach natin, comprehensive, and hindi po mahihirapan, kundi seamless po yung functions. So, ang tanong po natin, dapat nga, it would be better. Kung magaling na po yung DFA noon, ang aim po natin is to provide better service to our OFWs. So, kumusta po ba? Maraming salamat, Kong Ron, sa iyong leading question. Ang sagot po ay hindi po sapat dahil as aptly noted by Yusek Ed Vega, ang nailipat lang po ay yung functions. Hindi lang po tao, pati budget ay hindi po nalipat sa amin to fund ATN work. So yung pong 55 personal complement ng UMWA ni Yusek Ed, wala po yung counterpart personnel complement sa DMW. At yun din pong existing ATN staff sa mga various posts na kasalukuyang gumagawa ng ATN work ay hindi rin po yun naibigay pa sa amin. But we, with your help, can advocate with the DBM. Dalawa po yung hurdles dito, Kong Ron. Una, yung pag-a-approve po ng DBM ng karagdagang organic positions para po sa functions na ito. At syempre po, kasama doon yung PS component. Ang pangalawa naman po, makakatulong po ang DFA kasi po we reckon with rules of host country destinations. Meron pong mga reciprocity agreements na pag ganito lang kadami ang tao nila dito, ganito lang din ang pwede naming tao doon. So ito po ay closely being coordinated with the DFA dahil ito po yung dalawang bagay na kakailanganan po nating matugunan para po mapalawak yung presence ng DMW sa paggawa po ng ATN functions. Maraming salamat po doon sa sagot po ninyo, Yusek. Ang tanong ko pong clarification, doon ba sa sinabit po ninyo na original na organogram ninyo sa DBM, kasama po ba ito? O ito po yung maging supplement pa doon sa 1,728 na plantilla na in-approve po sa inyo? Actually po, yung naibigay po sa aming 1,728 positions ay less than what we proposed to have sa DBM. Yung clarification po, yung binabanggit ko po kanina, kasama po ba ito doon sa original na ni-request po ninyo? Hindi pa po kasama yung sa ATN functions. Actually po, ang largely natanggal po sa original proposal namin ay nasa cluster po talaga ni Yusek Hans. Kaya may pilay po siyang bureau na dati po ay dapat nandyan pero sa approved organogram namin ay wala. Yun po yung ina-advocate po namin sa DBM na ma-consider po na talagang yung ni-request naming number of positions ay matugunan. Dahil, as noted po by Senator Raffy, yung bulto ng frontline work ng DMW, being a migrant workers department, is outside the country. So, sana po, masolusyonan po yun. So far, Yusek Ayones, so ano naman yung status ng mga request nyo sa DBM? Has it all been approved o meron po mga na-deny? Kung na-deny, anong reason kung bakit hindi po na kayo napagbigyan doon sa request? Yun pong request namin sa personnel na additional, ang sagot naman po sa amin ay willing po silang ma-review. At ngayon po, with a statement of Yusek Ed na may justification naman talaga para po makreate yung ATN group within the DMWA, susugan po namin yon. Pangalawa po, sir, sa budget, kung naalala nyo, Senator Raffy, last year po, with your support, nabigyan po kami ng additional na halos ay 1 billion sa budget. Ngayon pong taon, pinopose po namin yan sa National Expenditure Program, pero hindi po pumayag ang DBM. Kaya po ang aming NEP ay 815 million less than our proposal. So, tao po at yung kaukulang budget. So siguro maybe hindi niyo po naipaliwanag sa inyong pong budget presentation and budget hearing sa kanila, sa DBM, kaya siguro na-decline kayo. Bakit kayo naprobahan nung una and then ngayon na-decline? And what was the reason given? Opo. Yung karagdagan po kasi, sir, na halos 1 billion, yun po ay insertion, karagdagan pong budget na ibinigay ng Senado last year during po our I budget. didn't remember that. So, Opo. you want another budget insertion? Kasi po, sir, ang tatamaan po ay una po yung OFW Hospital, kung naalala niyo po last year, yun po yung isang dinagdag natin. At pangalawa naman po ay yung creation ng mga migrant workers regional offices. Tuloy-tuloy po yun at may status report nga po kami sa kanila. Umaasa po kami na makikita rin po ng DBM at ngayon ng Kongreso nga po yung value ng bakit the minimum ma-retain. Kung magkano yung budget na allocated sa inyo the previous year
ang gusto ko sana wag mabawasan. Opo. Kung pwede madagdagan. Salamat, sir. Okay lang sa akin yung same pa rin. Salamat, Status ko, sir. Opo. wag lang mabawasan. So, ganun ba nangyari ngayon? Same po yung NEP, pero dahil nga po yung in-approve na budget for this year ay may karagdagan po galing sa Senado, yun po yung inawas sa amin. Kaya, Nawas. opo. Okay, so ibabalik ko ulit. Yes, sir. Siningil, what was the use na tumulong ako, yung pala babawiin din. Abay, loko tong DBM Sige, Salamat po, sir. Kayo yung aming bayani dito. pinagbigyan tayo, and then, sige, pagbigyan tayo, pero next year, ibabawas. Parang utang nangyari. Okay, gets ko na. Maraming salamat, sir. Thank you. Meron lang po akong question sa ating mga taga-DMW and OWA. I suggested this nung time na may nangyari nga na malagim dito sa isang OFW natin, si Ms. Wanara, na kung dumadaan sa butas ng karayom ang ating mga OFWs bago sila makapunta ng bansa sa kanilang deployment, sana ganun din po yung mga employer na sasalo. Sana po ma-check din kanilang record. Dapat po dadaan din sila sa new psychiatric exam para malaman natin kung dapat pa silang tumanggap ng mga empleyado nila sa kanilang household. At dapat bukod dyan, hindi lamang sila yung mga amo, pati mga anak nila. Things like that. So, yung bubay nasunod na. Sa ngayon kasi, kahit na siguro may example lang to, may topak sa ulo na employer sa Saudi Arabia, pwedeng tumanggap ng OFW, and then after a week, magreklamo ng OFW dahil siya binugbog, ginahasa, binastos, etc. That is the reason why is this happening, these abuses being committed on a regular basis. So dapat meron tayong patakaran na lahat ng mga pupunta ng ating OFW na screened, pati sa medical, hindi lamang sa police records nila, kundi pati sa kanilang medical, baka meron ng TB mga yan. Di pagdating nating OFW, kasi meron silang health screening para malusog sila. Pagdating doon, may TB pala, may sakit na kung ano yung sakit yung kanilang employee, nahawaan sila, communicable disease. Nasunod na ba ito yung request ko? Yusek? Yeah, Mr. Chair po. Tama po kayo, no? Nabanggit nga po ninyo mga nakaraang pagdinig na may ganyan po tayong suggestion. No? Unang-una po, yung country of destination, kinakailangan may labor certification ng DFA para magpadala tayo ng OFW sa isang bansa. Pangalawa, yung pong employer, para po masiguro natin na compliant po siya at nasa standards po natin na tinatawag, meron po kaming accreditation process na sinusunod. Sa katunayan po, sa bansang Saudi, ipinatapos na po namin yung tinatawag naming whitelisting at saka blacklisting. Pag hindi po siya whitelisted, hindi po natin papayagan. So yung whitelisted, ibig sabihin, siya yung magpapakita ng police record na malinis siya. Kasama po yun, dapat. Kasama po yun sa Dapat. accreditation. Kailangan, meron. Opo, Mr. Chair. Meron. Okay, Kasi so reklamo nga po yung bansang Saudi yung aking counterpart pinapaalis yung whitelist pero hindi po ako pumapayag. Kasi tanging yun lamang po ang sisigurado na yung employer na kukunin natin at papupuntahin natin yung ating OFW doon ay susundin ang ating mga batas at mga Hindi, kasi the reason why I asked this, because I think 3 or 4 years ago, I had this complaint from an OFW na siya yung naabuso, and then malaman-laman yung naabuso sa kanya, dati pala nakulong na sa isang korte sa Saudi. So kung yan ay gumagawa tayo tulad ng aking suggestion, nagawa yun, nakita na meron palang police record to, at yung kanyang record ay pambubugbog, bakit pa natin puntahan niya, lagyan yan ng OFW natin? In fact, I already did mention to all of you na meron na co-chair na isang OFW na nabugbog. And then after mabugbog siya, napauwi natin sa tulong ng OWA. And then a few weeks later, nagkaroon ng replacement. Pilipina naman, nabugbog na naman for the second time. So yun sabi ko, dapat may thorough screening, ini-screen yung mga employer na sasalo sa ating mga OFW. And then meron dapat din neuropsychiatric exam. Is that a possibility na pwede natin magawa para maiwasan natin may mga topak na mga employer? Yun po yung, Mr. Chair, yun po yung direksyon na tinutungo po natin sa pamamagitan po ng tinatawag nating bilateral labor agreements. No? Meron po kaming joint committee na ginawa, joint statement doon sa aming pagbubukas ng merkado sa Saudi Arabia. At kasama po namin yung Ministry of Human Resources na ipinatupad po yung blacklisting naman. No? Ang ibig sabihin, hindi lang po sa ganang atin tayo magba-blacklist, kundi pati rin po sa kanila. Yung po mga employers na may mga records at hindi po sumasang-ayon sa kanilang sariling batas at sa ating sariling batas ay tinatanggal din po nila doon sa migration cycle and process. Pero yung sinasabi ko nga po, I don't know if I'm pushing the envelope dito, yung neuro exam para ma-assess sila kung dapat pa silang tumanggap ng mga foreigner employee sa kanilang household. Iba kasi yung tatanggap sila ng kalahi nila na trabahador. Okay? Matindi kasi yung foreigner magkaibang kultura, magkaibang ugali. So iba syempre yung kanilang pakikitungo dyan. So dapat inyuro sila na are they fit to accept foreign employee into their household. At sila ba ay pasensyoso at sila ba ay normal o baka may topak na yan. Yun po yung kind of screening I'm trying to tell you now. Meron ho bang ganon? Kung kailang bilateral agreement, then let's get into that kind of agreement to protect our OFWs. Babawasan po yung mga pang-abuso. And pangalawa, yung pong nakakahawang sakit. Kasi yung OFWs natin, pag umalis dito, meron pong medical screening. Matindi ang health and medical screening. Tapos, malinis siya, malusog siya. Pagdating doon, paano kung meron nakakahawang sakit? Yung kanyang amo, hindi naman siya pwede mag-inarte. Lalapitan yan, may close contact sa kanyang ama. Kung may TB yun, may TB na rin yung ating OFWs. Yun pong ibig sabihin, are we going towards that direction na? Opo, meron po tayong cluster na kung tawagin natin na international cooperation at policy. Ano po? Yun po ang hawak ni Yusek PY at yun po ang sinusulong namin. Sa lahat po ng ating bilateral labor agreements, kailangan po may provision para po siguraduhin yung competence at qualifications din po ng employer. At po ng Newsflash video ay makikita sa aking Newsflash playlist.
Sa mga gusto naman po ng mga biblical topics, punta po kayo sa aking channel na Mahafree TV. Para sa mga gustong mag-order ng Fermax Firmang and Lifting Cream and Immune System Booster, contact Mr. Dante Maravillas on Facebook. Cell phone number 090865535757.